Imbes sa Lunes, atrasado sa Mayo ang nakaschedule sanang maagang pagpapapasok sa mga kawani ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Tuloy naman ang tigil pasada ng ilang jeepney group sa Lunes na makaapekto sa 13 ruta. At nakatutok si Joseph Moro. Kung mawawalan ba ng mga sasakyan sa 13 ruta sa Metro Manila, ang binabantayan ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Sa tigil pasada ng grupong Piston at Manibela kontra sa PUV Modernization Program sa Lunes at Martes. Kabilang dyan ang mga biyaheng Novaliches, Monumento, A. Rodriguez, Cubao de Visoria at Pasig. Sa mga nag-aalala na wala silang masasakyan sa tigil pasada sa Lunes tulad dito sa Anonas, ayon sa MMDA may mga nakahanda silang libreng sakay. Pero yan ay kung may mga mahihirapang sumakay. Hindi po tayo mag-i-indiscriminate na dispatch ng mga libreng sakay. Dahil ayaw din naman po natin nga yung makaagaw ng mga grupo na hindi sasama. Dahil sila po yung mawawalan ng kita. May mga jeepney group kasing di sasali sa tigil pasada. Handa po kami magserbisyo sa darating na 15 at 16. Hindi naman nasasabay ang tigil pasada sa nakaschedule sanang pagpapaaga ng pasok sa mga taga-gobyerno at mga lokal na pamahalaan na 7 a.m. hanggang 4 p.m. Ipinagpaliban na ang pagpapatupad dito sa May 2 pero hindi dahil sa tigil pasada ayon sa Metro Manila Council. Friday po ngayon, let's give the public more time to know that there will indeed be a shift. Ang pinaagang oras ng pasok gobyerno ay isa sa mga solusyong susubukan para ibsan ang mabigat na traffic sa Kamaynilaan. Halos kalahating milyon ng commuter sa Metro Manila ay kawani ng gobyerno ayon sa MMDA. Imagine niyo yung kalahating milyon na pasahero ang mababawas na kaagaw ng taga-pribadong sektor sa pampublikong transportasyon. Bago nito ay inatasan ng Pangulo sa isang cabinet meeting ang mga ahensya ng gobyerno na mag-isip ng mga paraan para mabawasan ng traffic. Kabilang sa mga mungkahi pero nadesisyon ng DIUBRA ang payagan sa EDSA bus lane ang mga pribadong sasakyang marami namang sakay, pati mungkahing singilin ng congestion fee ang mga dadaan sa ilang piling kalye tulad ng ginagawa sa Singapore. Parang discriminatory siya. Kung sino lang po yung may kakayahang magbayad. Imagine niyo kung gagawin niyo yan sa EDSA. Sabihin po sa inyo ng mga tao, pinapaboran niyo lang yung mga milyonaryo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.